Ngayon, ang kahayup-hayupan na Department of Injustice gusto daw kasuhan ang judge na nag-issue ng writ of amparo. Kita nyo mga kababayan, ang power trip, ang pang-aabuso ng mga walang hiyang ito. Paano mo kakasuhan? Hindi nga nila nilisan eh. 'Di ba? Hindi nga sila umalis doon sa property ng KOJC. Hanggang ngayon pang 10th day na. Ano kakasuhan ni Bangkay, 'di ba? Ni Remulla na isang bulati na lang, tagal nga pumirma ng bulati sa kanya. Ba't mo kakasuhan yung judge na nag-issue ng temporary protection order na kung saan ang mga walang hiyang mga pulis ay patuloy ngayon na nananakit, 'di ba, nagdulot ng mga panakot, nakakilabot, okay, na epekto ito sa ating mga kababayan at sa buong sanlibutang may Pilipino na nakakakita na yung pagsisira nila sa mga propriedad. Katulad na lamang dito mga palangga. Oh, imagine niyo ito, nagpapapasok, okay, nagpapapasok sila, yan. Yan yung mga pulis na yan, nagpapapasok ng mga box na mga bagay-bagay dyan. Hindi natin alam kung jomba ba yan, kung ano ba yung mga pinasok nila. Anong sinasabi ng DOJ, nakakasuhan pa ngayon ang judge? Hindi nga nila sinunod eh. Hindi nga nila sinunod yung order. Ando doon pa rin sila, nag-illegal drilling. Tapos recently yung mga mainstream media na kasabwat nila, sapilitan nilang pinapapasok na hindi dumaan sa scanner, hindi dumaan sa tamang proseso, pinapasok doon sa private property. Kasabot yung mga pulis. Ano yung purpose ng mga buwakan ng inang mga pulis o ni Bangag Jr., ni Lisa Tanas, ni Tambaluslos, lahat na may hinayupak na dahil sila nag-utos dyan para ipasok ang mainstream media doon. Para magtanim sila ng ebidensya, picture-picture, iti-twist nila sa inyo na ito may natagpuan na buto-buto kunyari, 'di ba? Mga buto-buto ng bangkay kunwari na ganon. Pwede nilang ilagay 'yon, taniman nila, may nakitang ganitong pampajarbog, may nakitang ganito na ganyan. Pero sabi ko nga kung 'yan ay later on, mga kababayan, ay panagutin ng hustisya o ng batas itong mga hayop na ito na nagtatanim, even 'yan, alam nyo kayo mga mainstream media, mga gago kayo, sunod-sunuran kayo ngayon, diyan, pumapasok kayo, trespassing yan. Lahat ng pumasok diyan sa KOJC, mapapulis man, mapa-civilian, mapa-media man, na pumapasok kayo lahat ngayon diyan, dahil malakas ang loob ninyo, dahil kakampi nyo ang adictus benedictus na gobyernong ito, may kalalagyan kayo lahat. Sabi ko sa inyo, hindi kayo forever diyan. Sabi nga ni Inday Sara sa kanyang speech kagabi, ang gaba, dili gyud magsaba. Ibig sabihin noon sa mga hindi Bisaya, 'di ba? Ang sabi niya, ang gaba sa Ginoo dili gyud magsaba. Ibig sabihin sa Tagalog 'yon, ang karma ng Diyos, okay? Ang karma hindi, kumbaga bigla na lang darating sa inyo yan at hagupitin kayo. Katulad ng nararanasan nating bagyo ngayon diyan. Kung pwede nga lang ang bagyo doon sa loob ng Malacanang para ma-wipe out ang lahat ng mga demonyo. Di ba? So yan ang i-focus natin. Ano ba yung ultimate solution ng problema natin mga palangga? Sa kabila ng kanilang human rights abuses. Di ba? Inaabuso, paninira ng private property, pagdulot ng traumatic experience sa mga estudyante, pag-antala ng ng pag-aaral ng mga bata. Dahil may eskwelahan doon eh. Tinake over nila yung property. Ano ang solusyon ninyo? Wala na tayong ibang solusyon. Dahil magkakasabwat na lahat. Tingnan mo yung Department of Injustice. Ang mga kapulisan ng mga buwakan ng Genemes. Kayong lahat dyan na sunod-sunuran ngayon sa bangag na gobyerno, mananagot kayo sa taong bayan at mananagot kayo sa batas. The ultimate solution, mga kababayan, para mapuksa o matapos na ito, wala na pong iba kundi peaceful protest. To get awareness, not only sa national, kundi sa international. Kaya paulit-ulit kong sinabi sa inyo, wherever you are, mga OFW po, magsumulat kayo sa mga
like sa media, 'di ba? Mga local media ninyo kung nasaan kayo, i-transcribe niyo, i-translate niyo, send an attachment, link, 'di ba? Na mga videos, even yung video, wag niyo lang basta-basta i-send in Tagalog speaking. I-transcribe ninyo, i-translate ninyo, mga palangga, para makakuha tayo ng awareness kasi nga mismo ang media kasabwat na ng mga buwaka ng ina, 'di ba? Nakita nyo sa video ng SM9, pinapapasok ito namang mga media parang magkakampi sila ng mga bangag. So wala silang ding sinusunod na code and ethics of journalism. And they don't care about the law now. Kasi yan ang utos ng bangag na gobyernong ito, ng Addictus Benedictus, na adik 24/7 na tumitira. Hindi lang ang bangag na presidente, ang asawa niya, mga anak niya, ang mga nakapaligid sa kanya, ang mga kapulisan, mismo DILG, DND, NBI, yung mga tiwali dyan, nakatira mga buwaka ng ina. Kaya nasa dilubyo, nasa kadiliman ngayon kayo. Sila ay mga organized crime. Imbis na itong mga organization na ito ay for the people, to protect the people, to serve the people. Now, di ba? Ngayon, baha, ulan. Nasaan ang mga buwaka ng GNMS? Nando doon sa Davao. Ano ang tinatarget nila doon? Wala naman yung hinuhuli nila. Sabi nga ni Inday, alam niyo kung nasaan si Pastor Kibuloy, nasa langit. Actually, tawang-tawa ako doon, di ba? Pero sa totoo lang, mga palangga, nakakalungkot yung ninyo. Yung gusto nyong manahimik na lang, mabuhay na lang kayo sa takot. Dahil babangag ito. So, kaya sabi ko nga sa inyo, mamanahin ng inyong mga kasulukang mga kaapu-apuhan ang ginagawa ng gobyernong ito. Sa lahat ng mga individual doon, sa lahat, sabi ko nga na pumasok doon, meron silang pananagutang legal. Okay? Meron silang pananagutan sa batas. Forget about batas ng Diyos. Kasi sigurado impyerno ang bagsak na mga yan. Wala silang pakialam. Dahil mismo ang karapatan na nasa batas na magkaroon ng religious freedom, ang ating mga kapatid na KOJC ay pilit na pinoprovoke ng mga walang hiyang ito. Piniriyurakan ang kanilang pagkatao, sinasaktan, sinisikil, inaabuso, mga kababayan. Lahat kayo dyan na nakakarinig sa akin, dyan sa KOJC compound na mga pulis, huwag kayong magpakampante dahil ang hagupit ng batas, ang hagupit ng bayan ay babalik sa inyo. Yang pinaghirapan nyong panggigipit, yung pananakit ninyo ngayon, wala kayong matatanggap na benepisyo mula sa amin. Sinisigurado ko yan dahil hindi forever ang mga bangag na yan. People protest, peaceful protest lang ang pwedeng makapagpigil sa kahayup-hayupan, sa kademonyuhan ng gobyernong bangag na ito. Kaya nga pa ulit-ulit kong sinasabi sa inyo mga kababayan na magtulungan tayo. Sa mga international organizations, mag-email kayo. Okay? Sa mga politiko o kahit sino sa mga government, na may kakilala kayo, saan man kayo, Amerika, Europa, Japan, wherever you are, kailangan nating magtulungan na ipakita yung mga human rights abuses. Diba talagang harap-harapan nakikita ninyo? Ang sabi nga, lantaran, blatant, brazen abuses na sinasabi na paulit-ulit, eto na ngayon ang inyong bansang ginagalawan sa pamumuno ng bangag na gobyerno. Ano ba ang inyong layunin sa buhay? Ulit-ulitin natin, di ba? Ang makapamuhay ng maayos. So ano ba yung tinuturo niyo sa inyong mga anak? Na maging matapang, ipagtanggol ang karapatan, ipagtanggol ang pang-aapi. Through social media, let's educate our friends, relatives, mga anak, at even international community na ipakita o aware sila sa ginagawang kahayup-hayupan ng gobyernong ito dyan sa pag-drill sa property. Imagine mo, recent, ito, a few hours ago, nabasa ko kay Attorney Torion. Kakarnapin nila ang tawag dyan, ang fire truck. Okay? Kakarnapin nila, illegal nilang kukunin. Kasi daw ginamit ito noon, nung nakaraang araw, dahil sa pagharang sa mga protester.
Kundi ba naman mga gago, yung fire truck na yon, yun yung nagsusupply ng water dito sa restaurant, yun yung Waxy. Okay? Nagsusupply ng water. At ano ang crime, ano ang paglalabag sa batas ng ano na yan, ng fire truck na yan? Well, alam naman natin na walang nilabag sa batas itong ating mga kapatid na KOJC kasi nga, yung warrant of arrest na gusto nilang arestuhin si Pastor Quiboloy, wala nga yung kanilang gustong i-aresto doon. Pero bakit ginugulo nila ang mga bubong, ang mga gate, sinisira nila? Kaya lahat kayo mga pulis, kayong mga yawa kayo, na patuloy na sumusunod, lahat na kayo kasi, you know, alam mo, tama si Inday eh. Wala pa siya dun sa level, sabi niya kanina, ay kahapon, na wala pa siya dun sa level ng kanyang spiritual level na she can love her enemies. Kaya bilib na bilib siya sa KOJC, ako din.